Hi guys, welcome back to my channel. Sa tutorial na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag set up ng timer. Pwede siyang gamitin sa mga PisoNet, and then pwede rin siyang gamitin sa mga yung mga may bendo na car wash. Yun. So, ito yung mga kailangan natin guys. Itong Allen na timer. Ito yung board niya. So, nakalagay dito is yan. Ito yung laman na included sa kanya guys. So yan. Meron siyang mga wirings. So ito. Itong part na to guys, natatanggal to. Kasi ilalagay natin siya dun sa ating box. Kung mapapansin nyo. Tapos dito yung mga pin niya. Ayan. Tuturo ko sa inyo to later. Yan. Tapos ito yung mga included lang sa kanya. So ito yun guys. And then power supply na 220 volts. Yung pula ay 220. And then yung blue naman natin is 12 volts AC rin siya. So ito guys yung power adapter. And then yung ating universal coin slot. So ito guys yung universal coin slot. Dito yung hulog yung mga coins. Ito yan. So unbox natin siya. Ito yung itsura niya. Yan, may anti-ano rin siya para hindi masundot ng mga customer natin. So, yan. And then, yung special is yung box. So, ito yun. Yan. Ito itsura ng box niya. Kung makikita nyo guys, ayan. So, later tuturo ko sa inyo guys kung paano yung setup nito. So, let's start. So, okay guys, start na tayo. Ito unahin natin guys yung board ng timer. So, ayan. Ito yung case niya guys. Ayan. Ngayon, kakabit natin siya dito. Iliko lang natin to guys para at least fitted siya dun sa ating coin slot box. So, ayan. Depende sa inyo kung anong forma yung gusto nyo mangyari. Ito kasi yung parang wiring style ko eh. So, ayan. Ngayon, yung mga tornilyo niya, kakabit natin siya dun. Meron siyang mga tornilyo dito sa gilid eh. So, yung dito niya guys, ayan. I-ano nyo lang siya. Pasok nyo lang siya dito. Meron din siyang tornilyo. Ayan. Nakita nyo. So ayan guys, naikabit na natin yung mga tornilyo. Magiging itsura niya na is ganito. Ayan, sa taas siya. So ngayon, sunod naman natin is yung power supply. So ayan guys, ito na yung power supply niya. Ayan. Ito yung pinakita kong specs. Yan. Parehas siyang AC. Input and output. 220 volts yung pula. And then
12 volts yung blue. Ngayon ang gagamitin natin pandugsong dito is ito. Itong ito, kasama to dun sa package ng ating ng ating timer. So idudugsong natin siya dun sa blue. Ayan. So guys, pwedeng electrical tape ang gamitin nyo, pero akong ginagamit ko kasi ito. So depende sa inyo kung ano yung gagamitin nyo guys. So ito, pwedeng ko lang siya. And then pasok ko. Pwede nyo ring hinangin to guys kung gusto nyo lang na mas kapit na kapit siya. Since ito is demo pa lang naman siya. So wala siyang polarity guys. Meaning wala siyang positive negative. So ayan, nakakabit na siya sa blue. Ngayon ito naman. Ito yung sa 220 natin guys. So before natin ikabit siya guys, i-shoot muna natin siya dito. So ayan guys. And then kuha ulit tayo. Ayan guys, dugsungin naman natin to. Same din, wala rin siyang polarity. So ayan guys, ngayon testingin naman natin siya isaksak sa 220 para matest din natin kung working siya. So guys, dito siya isasaksak. Dito sa part na to, ito. Makikita niyo siya. Okay, magkakamali. Sa bagay, kahit magkabaligtad to. Pero dito lang naman to mag-fit. After na to guys, papakita ko yung diagram niya. So ayan. Ngayon sasaksak natin siya guys. So ayan guys, gumana. So ayan guys. Ngayon i-assemble na natin siya. Next naman natin is yung coin slot and then yung mga wirings. Ayan. Ngayon i-fix natin yung power supply niya dun sa case. So ayan guys, i-fix natin siya gamit to. Ilalagay natin siya dito. Pero ito kasi hindi siya kasama dun sa package. So binili ko siya ng separate. So yun, kayo na lang bibili ng ganito na fitted dito sa butas nito. Ilalagay siyang kusok. Yan, buti na.
So okay guys, ngayon gagawa naman tayo ng wiring papunta dito sa may 220 volts nya. So ito guys, kanina ginawa natin to. Ito for testing lang siya. Tingnan lang natin kung gumagana yung board. Ngayon tatanggalin ko uli yung insulation nya, kasi hinangin natin siya dito guys, dito sa isang port nung power socket. Yung isa lang kukunin natin, idudugsong natin siya dito. So hihinangin natin siya through soldering iron. So ito namang isang terminal, ikakabit natin sa board. Dito magkakaroon ng relay, which is puputulin niya. Ito yung relay niya, dalawa siya. Meron siyang dalawang relay. Yung relay nga pala guys, isa is para siyang switch. Dun siya nagkakat ng voltahe. So dito yan nakakonect guys. Ayan na nga siya guys. So ito, may konting binago tayo. Kung kanina ito nakarekta dito, dinugsong ko siya dun sa may power para pumasok dun sa isang port. Ayan. And then yung isang saksakan nitong color red, ayan, hindi ito, idinugsong ko siya dito para magkakat siya once na matapos yung oras niya. So ito siya, tatanggalin natin guys. Ayan. So dalawa yung relay niya ito. So sabi ko nga kanina, para siyang switch. Pag natapos na yung time, magkakat siya. So ayan guys. So guys ito i-set up natin ng hindi nakasaksak kasi itong part na to is 220 volts tong red. Ayan. So ayan guys, so makikita nyo, ayan, itong red, nakadiretsa siya dito sa adapter. Ayan, tinugsong ko siya dito papunta dun sa adapter din. Tapos kumuha ako dito sa kabilang nung cord, ayan, which is nakadirekta rin dito sa adapter. So ito yung nadagdag sa kanya. Ngayon ito, gagapang to papunta sa dito, tapos pupunta siya dito. Kapag ka nag-on na to, dediretso siya papunta dito sa kabila. So magsusupply to. Yan. So ipapakita ko naman yung diagram sa inyo guys. So ayan. So ngayon guys, coin slot naman yung kakabit natin ngayon. So ito guys, sa coin slot naman. Yan. So ito medyo madali itong part na to, kasi kukuha na siya ng supply doon. So if ever na gusto nyo, actually ito pag binili nyo is nakakalibrate na, universal slot siya. Di kagaya na iba 5 piso lang, kung 5 piso or piso. Ito pwede na dito yung 20 pesos pwede rin dito eh. Piso, 5 piso, 10 piso, old and new. So yun na lang, bilhin nyo universal. Yan, makikita nyo guys. So calibrated na to nung binili ko eh, pero usually ganoon naman. Ngayon pag hindi nyo alam, meron akong video kung paano i-calibrate to guys. So ito yung cord niyan. Actually din nyo lang siya ikakabit dito sa side na to. Ayan, coin slot. So pwede siyang dalawa. Sorry. So ayan yung dalawa na coin slot pwede. Ito yung relay, yung dalawa, and then ito yung coin slot. So all in one dito pwede rin. So ito, kakabit na natin siya. So ito dito. Guys, dudugsungan pa pala natin siya. So kunin natin yun dun sa timer, yung connector. Pakita ko sa inyo later. So ayan guys, nadugsong ko na siya.
color coding naman siya eh, so hindi tayo mahihirapan. Itong port na to galing dun sa timer, and then ito galing dun sa ating coin slot. So pinag-connect lang natin sila. Ito hindi na magagamit tong color gray. So guys, ganito lang siya. Syempre ilagay muna natin siya dito. Ayan, connect natin siya. Dito guys. Ganyan. So yun lang naman. Pihitin lang natin siya. Ayan. Ayan, pasok nyo lang siya dito. At sa kabilang side, kanyang tornilyo. So ganito siya guys. So hindi rin kayo magkakamali kasi meron siyang ganyan forma. Guys, meron siyang switch, hindi ko na lang siya ginamit kasi mas maganda kung naka-direct siya. Pero pwede kayong pumutol dito. Then dito nyo ibudugsong. Sirain kasi yung gantong switch kaya hindi ko na lang in-advise, para plug and play na lang siya. So yan. Okay guys, testingin naman natin siya ngayon. Guys, try natin siya sa ating coin slot, sa ating box. So yan. So nakabaligtad siya guys. So sasaksak na natin siya guys. The moment of truth. Ito yung kabilang dulo niya guys. So ayan. Hindi pala kita. So ayan yung guys yung ating oras. Adjust lang natin. Ayan. Yeah. So testingin natin guys. Hanap tayo ng mga barya. So piso na lang muna ihulog natin kasi baka masyadong matagal. So try natin ng piso. So 1 minute ang piso. So yung hiwalay na video tuturo ko sa inyo paano i-adjust naman yung oras. Mga piso, ilang minutes siya. So guys, So guys, ayan, natapos na yung oras. Ngayon ito gagamitin natin pang testing. So usually ito kinakabit sa monitor or kahit saan man, na at least mag-terminate siya. Wag lang sa CPU guys kasi delikado, masisira yung CPU natin. So yung mga PisoNet, ang usual na ginagawa nila is sa monitor to. Pwede rin to sa Bendo. Actually sa Bendo ko siya gagamitin guys. Dun sa mga Bendo na arcade, na mga retro games, yun. So ngayon testingin natin siya gamit to. So ito is USB type na may 220 volts adapter, 5 volts output. Okay. Ngayon tingnan natin kung iilaw siya pag hinulugan ko ng piso. So testing natin piso muna. So ayan guys, nagka-power siya. Nag-aalarm na siya kasi 1 minute na lang yung nakalagay. Ayan. So makikita nyo guys.
Pakita natin yung oras at saka yung ilaw. So guys, yung dito sa part na to, wala kasi akong nakakuha ngayong dito nga pala. Pero pakita ko na lang sa picture. So dito nahuhulog yung mga ating mga barya. Yung lock na to, hindi pa ako nakakuha, pero pakita ko na lang sa picture guys. So hintayin natin yung oras, 14 seconds na lang. Dapat mamamatay yung ating ilaw. Yun guys, nawala ng kuryente. Ibig sabihin, nag-cut siya gamit yung relay switch ng board nung timer. So, yun lang guys. Ito, hindi ko na to pinagaan. Kasi minsan, mabilis masira itong part na to eh. So guys, for now, yun lang siguro. Please, subscribe na lang and like na lang po dun sa mga nakatulong ako para at least alam din natin kung sino po yung ating mga natulungan, kung ilan po sila. And then, thanks for watching. Bye.